Today mga katipsi, magluluto tayo ng pork belly. Pero with a twist dahil papakuluan natin yan sa gatas. Mamaya malalaman natin kung masarap ba to, pero syempre gagawin natin ang madalian yan. Pero nakatatakam because cooking doesn't have to be hard. It just have to be delicious. Let's go! Ay mga tipsy, ito na yung mga pork belly na gagamitin natin. Tatanggalin lang muna natin yung mga excess fats nito para malinis. At syempre pati itong silver skin kasi matigas na part to kapag naluto. Pagkatapos nyan, hihiwain lang natin sa gitna para magkasya dun sa ating pot. Yung mga taba dito sa dulo, aalisin din natin kasi hindi naman natin kailangan yan. Pwede nyo itabi ito dahil pwede nyo itong gamitin as mantika like pag magsasangag kayo ng kanin. After nyan, ilalagay na natin itong mga pork belly sa ating pot. At bubuhusan na natin yan itong gatas. Dapat nakasubmerge sa gatas mga katipsi, no? Parang pa nagpapakulo tayo na gamit yung tubig, no? For this episode, papalitan lang natin ng gatas. Kahit anong gatas na preferred yung mga katipsi, pwede yan. Tapos lalagyan na natin ng konting tubig para hindi siya mabilis mamuo kapag kumukulo na. Tapos maghihiwa lang tayo ng isang buong sibuyas. Isa yan sa ating mga pampalasa. Tapos itong bawang naman, babalatan lang natin. Tapos isama na natin agad dyan. Dahon ng laurel at pamintang buo. Mamaya na natin lalagyan ng asin niya mga katipsi pagkaluto. Tapos tatakpa lang natin to at papakuluan natin ng mga 1 oras. After 30 minutes mga katipsi, ayan, kumukulo na itong gatas natin at amoy gatas na itong kusina. At dahil maliit ang pot natin, after 30 minutes, babaliktarin lang natin yung pork belly na nasa ilalim. Yun naman ang ilalagay natin sa ibabaw para maluto sila ng tama. At kung mapapansin nyo, no, namumuti na yung laman ng pork belly natin, pati yung taba. Ibig sabihin yan, sumisiksik na yung gatas sa meat. At ayan, after total of 1 hour, ahunin na natin to. Tapos lagay lang natin dito sa ating paper towel para ma-pot dry natin bago natin iprito. At ayan nga mga katipsi, makikita nyo, diba? Puting-puti na yung laman pati yung taba. Tamang-tama lang yung 1 oras para talagang sumiksik yung gatas sa loob ng karne. Next step, ipiprito na natin ito mga katipsi, pero dahil may air fryer naman tayong available, ito yung gagamitin natin. Pero kung wala, pwede nating iprito yan in traditional way na gamit ng kawali. Ilalagay lang natin sa 350 degree Fahrenheit for 30 minutes. At after 30 minutes, ganun lang kabilis mga katipsi. Ayan o, napakaganda ng kulay, napakabango, at makikita nyo, siguradong juicy yung loob nito. Ayan, islice lang natin ng maliliit to, no, para madaling kainin. Tapos ang gagamitin nating sausawan for this episode is sweet and sour sauce lang mga katipsi para mas ma-enhance yung tamis ng gatas na nasa loob ng karne. Hindi crispy ang version ng pork belly natin for this episode, pero kung makikita nyo naman, sobrang lambot at sobrang juicy. Kaya ano pang hinihintay natin? Tikman na natin to. Mga tipsy, luto na itong ginatasang pork belly natin. Tara, kain tayo. Boom! Saan na natin agad? Tara, sarayin na natin to. Boom! Ay mga tipsy, luto na ang ating, sabihin na natin, ginatasang pork belly. Ginatas. Yeah. Ginatasan. Ginatasan? Ginatasan. Parang ginatasang ina. Oo nga eh. Hindi crispy ang version natin today ng pork belly, mga tipsy. Kasi syempre pinakuluan natin yan sa milk. Mahirap yan pa-crispyhin. Masusunog yan. Okay? Pero, tinikman ko kanina ma. Parang experiment kasi ito mga katipsi. First time natin ginawa. Hindi ko na-expect. Masarap yung kinalabasan. Na yung tikman mo. Ang sausawan natin mga katipsi, sweet and sour. Okay? Para may iba naman kasi lagi na tayo nagtotoyo, suka, di ba? Ganyan. Pero famous salt. Hindi ko ito nilagyan ng salt habang niluluto kasi ngayon mo lalagyan niya ng salt. Mga tipsy yan.
Okay? Tara! Kain tayo. Naku, hindi pa pala ako nakapag... Ay, pasensya na kayo sa gupit kong ewan ko. Tara! Umpisa na natin Ako magkakamay ako. Simulan na natin to. Cannot be. Ayan, Galing ako sa work eh. Sobrang juicy. Tsaka tinan mo yung laman niya. Puti. Dahil yun sa gatas. Namuti na siya. Sausaw mo sa ano ma? Sinasabi na lambot mga tips yun. 1 hour na pagpapakulo. Tama-tama. Ako magkakamay ha. Ayun, bango. Bango no? Ang ano man daw mabango, ang sarap. Pero hindi naman kasabi raw kung ano rin sangsang na mo yun, masarap parang bagong. Oo. Hop. Malinam na. Pasado. Pasado ba? Sarap, mga tips eh. Mahal ko yun. Mas, feeling ko mas preferred. Na-marinate siya ng gusto ng gatas lang. Isang oras yung pinakuluan sa gatas eh. Feeling ko mas masarap talaga kapag sweet and sour. Kasi yung milk, siyempre medyo namis-namis yan, di ba? Feeling ko kasi kapag nilagay niya, pwede din naman sa suka mga tips kung yun yung gusto nyo. Okay naman ang problema doon. Feeling ko kasi... Masarap nga sa sweet and sour. Yeah, kasi kapag sinausaw natin sa suka, baka mawala yung... Di ba? Yung sweetness. Yung milk. Kaya ito, kinanay natin. Pasado, masarap. Try nyo mga tips eh. Yung gatas na nilagay ko dyan, mumurahin lang ma. Low fat. Low fat. Mura lang ito, dollars lang eh. So kahit yung murang gatas lang nilagay nyo mga tipsy, okay naman, masarap din ang mga kalabasan. Pero Holland yun na ka, huwag mo minamata-mata ang Holland. Hindi, ibig ko sabihin, kahit na, kasi may mas mahal eh. May mas mahal kasi mga tipsy, pwede din naman yun, pero kahit naman yung simple lang na gatas, masarap pa rin naman yung kakalabasan. Mas masarap yan, gatas ng ina. Kung mayroong buntis na kailangan ng, kasi minsan di ba hindi na nalalabas lahat yun? Kakain na, joke lang. Joke lang. Walang personalan, no? Sarap siya. Simpleng recipe. Napakabilis lang lutuin. Mga tips kung wala kayong air fryer, prito nyo na lang. Okay din naman. Kaya ako lang naman in air fryer kasi para hindi magkalat nga. Pika mahirap kasi maglinis eh. Siyempre, kasi pag mga ganitong pork belly, maganda tulutuin sa labas ng bahay para pagtalsikan siya, okay lang. Takot na yung talsik-talsik. Sabog kasi dito. Ang hirap linisin, sumisiksik sa gilid ng oven. Siyempre, di ba? Bigat-bigat ng oven, mahirap na. Kung may air fryer kayo, air fryer gamitin nyo. Para nakita nyo naman sa video kung ilan yung degree na ginamit natin. Masarap ang pulutan. Pampulutan mo. Ayun. Alak na to! Pero kasi may tinatawag ng sinusuhan na baboy sa Pilipinas. Kasi itong ginatasan. Yung sinusuhan. Partner! Yung sinusuhan kasi may yung alam ko yun yung baboy na kapapanganak tapos kinatay. Hindi naman kapapanganak pero ang sama nyo no? Kapapanganak. Hindi naman kapapanganak ata. Tapos kasususuhan lang. Yeah, sinusuhan. Pinatay ninyo. Buntis dati. Tapos may parang may konting gatas pa ata, parang gano'n. Tapos kinatay. Tapos yung part ng may suso niya dito, yung prito, masarap. Linamnam. Parang ganito. Hindi ko siguro makakain yun na. Ay, sinusuhan. Sikat din sa Pinas yun. Hindi kasi ano siya eh. Parang imagine mo kapapanganak lang niya. Feeling ko hindi naman kapapanganak, pero feeling ko kapapanganak. Hindi, ano pa lang yung boobs niya. Kagagata. Nagatas pa. Pinatay mo? My God. Kung wala kayong mabilhang sinusuhan mga katipsi pero gusto nyo matikim yung medyo milky flavor na konti ng pork belly na manababoy, try nyo itong recipe na ginawa natin. Masarap din mga katipsi. Ayun na, pumuti na yung laman niya kasi isang oras natin pinakuluan. Pwede din ibang part, like yung pork hack, like yung hita ng baboy or pata, pwede din. Pero mas matagal nyo nga lang papakuluan, siguro mga 3 hours. Ayan. So medyo mas madami kayong gagamiting milk. Kasi siyempre mag-evaporate yun, tapos lalagyan nyo na lang yung milk. So instead na tubig, ililipatan nyo lang, papalitan nyo lang gagawin ng gatas. Sweet and sour, masarap siya. Masarap sa sweet and sour, no? Parang, basta masarap siya sa sweet and sour kasi parang na-enhance yung sweetness ng milk. Tapos hindi siya crispy, pero malambot siya. Malambot yung balat. Malamnam. Magre-react kasi yung milk dyan mga katipsi kapag pinakrispy natin. Medyo mahirap pa crispyhin, pero pwede naman siguro. Magandang ibenta to, ha? Pwede pa crispyhin niya kaso, siyempre, mas maproseso yun. Pwede dyan yung ipiprito mo lang sandali, ma. Yung parang medyo lulutong na siya, parang gumagawa chicharon. Tapos ida-dry mo. Pag na-dry na, tsaka magbuhusan ng mantika, para hindi siya masunog. Bahala siya, basta ako tagakain. Mama, gagaling na sa trabaho niyan. Okay. Parang dito siya. Lima na ang hospital eh. Pero dito na. Sa hospital kasi nagtatrabaho yan. Pero that's work. No? Set aside. Clock out na ako eh.
Lahat naman siguro ng kahit saan bansa kang pumunta, talagang mahirap naman trabaho. Diba? Wala mang madaling trabaho. Wala namang madali. Lalo sa Middle East, siyempre, di ba? Pero mas ginagalahan ka lang kasi mag-work, siyempre, kapag maganda yung sweldo mo. Diba? Kaya yung iba pumupunta sa mga bansa na maganda magpasahod. Pero kahit saan bansa ka pumunta, mahirap pa rin. Hindi naman madaling trabaho. Minsan, pagka nakakapanood ako yung mga OFW na mga DH, yung mga sinasaktan ng amo, nawa ko sa ganun. Kasi gusto lang naman nila magtrabaho. Diba? Tapos, anong karapatan nitong mga amo na ito na manakit ng... Naawa talaga ako dun sa napanood ko hanggang ngayon. Hindi ako makamove on. Pag nakakita ko ng gano'n, hindi ko natatapos yung video eh. Nagigigil ka. Kaya parang gusto mong siyang iganti. Tapos makikita mo, ang parusa lang niya, 3-5 years? Parang salang bugbog sarado na ng tao. Halos plinansya na yung katawan niya. Buti nga ngayon, medyo nami-minimize na. Nung araw talaga. Parang silang mga yung... Paano kaya sila na-aprobahan? Kasi ang alam ko, parang mayroon ding yan eh. Mayroon ding, yung investigation. Kahit saan kasing bansa, kahit anong lahi naman, mayroon talagang asshole ng tao. Diba? Ang maganda lang, buti ka mo nakatakas siya. Kasi kung hindi siya nakatakas, yan ang mahirap sa pagiging OFW, mga Pepsi. Patay siya eh, di ba? Yung mabugbog sarado. Yeah. Yung sinasabi ko na, para sa akin lahat ng trabaho, hindi madali. Kahit saan bansa ka pumunta. Pero mas mahirap yung pagiging OFW lalo sa Middle East, sa Hong Kong, mga ganun niya. Kasi yung mga nakakasalumuha mo dun, yung may mga mas parang sila yung lahi, hindi naman sa pagdidiscriminate, sila yung lahi na parang masyadong aggressive, no? Yung parang mababa ang tingin sa'yo. Yun ang mahirap na part. Paano silang na-aprobahan? Kasi lalo na ganyan na nananakit. Di ba dapat may record na yan sila? Nananakit sila. Siguro next time, hindi sila makakuha ng agency. Iiwasan na ng agency yun. Tapos, talaga ako pagka nakakapanood kasi ako. Mahirap talaga maging OFW. Sakripisyo talaga yan. Kahit saan bansa, kahit Canada, kahit ano. Ang maganda lang dito sa Amerika, wala talagang diskriminasyon dito. Diba? Meron ka mang experience. Pero hindi yung gano'n niya. Bawal na bawal. Yun lang maganda dito at saka pwede ka malis. Para sa akin kasi wala naman ng racism. Tapos na yun. Pero meron talaga mga asshole na tao. Hindi natatapos ang racism. Dahil sa ugali na ng tao yun. Pero yung gobyerno wala nang... Hindi kasi noon, bawal bumoto yung babae. Bawal bumoto yung black. Diba? Yun yung talagang racism. Pero ngayon kasi yung pagiging racist ng mga tao, nasa tao na lang. Mga titira pa. Kasi kahit anong lahi mo, kahit anong religion mo, pag asshole ka talaga. Ano lang yun. Kaya, mga W natin na lagi nagtitiis niya, saludo po sa inyo lahat. Pag may nalalaman ako kahit may mga Japayuki, mano ka kasi, they work hard. Diba? Magano ka na, mga malalaman mo na. Kasi mababantingin sa kanila ng... Inaano lang, ganun lang, gusto lang naman nilang kumita. Diba? Dahil wala nga sa Pilipinas eh. Wala ganong trabaho sa Pilipinas. Hindi mo naman kasi sila mahusgahan kung bakit yun ang pinasok nila, bakit yung mahal ba? Yung kailangan nila na mabilis ang pera, di ba? Pagpunta doon, hindi rin lalo na yung mga pag-aaralan mo pa yung langwahe nila, di ba? Pag-aaralan mo, marami kang pag-aaralan, hindi ganun-ganun lang. No one should judge at hindi dapat minamali. Shoutout po sa mga nanonood natin kung may Japayuki po dyan. Ano mang klaseng trabaho? Hindi mo dapat minamalit. Kasi trabaho yun. Kasi na nagnakaw. Diba? Kaya kung hindi mo alam yung background yung backstory nun Diba? And every person may storya ang buhay. Pinagdadahan na. Kaya huwag kang huhusgahan. Hindi mo pwedeng sabihin na you're better than her or than others. No. Sinabi ko nga dun sa vlog ko, nung huli kong vlog nung nakaraan, your work doesn't define your worth. Parang kayo sa rewind Sarap. Maubos na natin yung isang na. Dami yun. Sabi niya kanina, nung sinandukan ko sa ang dami doon nung binawasan mo ba yan? Ang dami nung kanin ko, bawasan mo to. Talagang naubos niya. Daldal kasi siya ng dalda. Pero hanggang dito na naman mga katipsi siguro. Sana nagustuhan niyo yung putahe natin today. Simpleng putahe pero masado. Pwede niyo subukan mga katipsi. Dagdag niyo, silistahan niyo lang yung mga recipe niya. Ay mga katipsi, hindi ba nakasubscribe yan ha? Please subscribe na rin po. Mag-subscribe na po kayo. Tapos i-ring niyo na rin yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin. And always remember, stay tipsy lang. Salud! Bumalik ang Pepsi, hindi pa rin tayo. Hindi pa rin naka-sponsor. Pepsi ba? Baka naman.
Tagal na nito ha. Sa susunod, sasabihin ko pa, I love you, Papa P! Pepsi ba si Papa P? Hindi.